Bago tayo magpatuloy sa Season 2 ng Solo Leveling, ay balikan muna natin ang last part ng pagtatapos ng kwento ng Season 1 ng Solo Leveling Mga Lodi Cakes. Matagumpay na natapos ang digmaan ng mga monarchs at mga rulers dahil sa Monarch of Death na si Jinwoo. Kaya nagpasya naman ang ating poging bida na bumalik sa nakaraan nitong buhay. Bago pa man sumulpot ang mga dungeon at halimaw na kung saan buo pa ang kanyang pamilya. At bago pa man lumabas ang mga halimaw sa paglitaw ng mga portals sa kalangitan ng Seoul, ay tinapos na ito ng ating bida na si Jinwoo bago pa maghasik ng kaguluhan at pagkawasak sa mundo sa tulong ng kanyang kapangyarihan na Shadow Monarch. Dahil dala pa rin ni Jinwoo ang kapangyarihan para baguhin ang lahat ng mangyayari sa hinaharap. Sinundo naman si Jinwoo ng isang lalaki at nagsabi na, "Natutuwa kami na nakabalik ka ng ligtas. Maligayang pagbabalik. Jinwoo o tatawagin kitang Shadow Monarch. Hindi ko inahasahan na lilitaw ka sa anyo ng isang middle schooler." Sumagot naman si Jinwoo, "Ito ay dahil maaring matakot ang mga tao kung ako ay lumabas na puno ng balbas ang muka. Hindi na masama na mayroong isang tao na tumanggap sa akin pabalik." Ang sabi ng lalaki, talagang hindi namin akalain na makakabalik ka pagkatapos asikasuhin ang lahat ng mag-isa. Nag-usap naman ang lalaki at ang ating bida sa isang ice cream shop at pagkatapos nilang mag-usap may isang pamilyar na presensya ang naramdaman ni Jinwoo. Pamilyar sa kanya ang pagdaan ng isang babae sa harapan ng shop na kaagad naman nitong nakilala ang babae at dali-daling lumabas ang ating bida para habulin ito. Tinawag ito ni Jinwoo at dahan-dahan namang humarap ang babae. Ito pala ang babae na dating minahal niya sa nakaraan niyang buhay na si Cha Hae-in. Nilapitan naman ito ni Jinwoo habang nagkakatinginan ng dalawa at dun na natapos ang huling kabanata ng Season 1 ng Solo Leveling. Kaya magpapatuloy na tayo sa Season 2 ng Solo Leveling Mga Lodi Cake at magsisimula ang ating kwento sa isang police station habang binabahagi sa atin ng isang tao na tila ang lalim ng kanyang iniisip at nakakaramdam daw siya paminsan-minsan ng pangungulila na hindi niya maipaliwanag. Na parang may kulang tungkol sa isang bagay na mahalaga sa kanya. Pero kahit anong pilit niyang halalahanin ito, ay hindi niya talaga ito maalala. At sa tuwing inaalala niya ang bagay na ito, ay parang may pakiramdam siya na may unti-unting nawawala sa kanya. Ito pala ay si Woo Jin-chul. Isa sa mga naging kaibigan ng ating bida na isa ng palang ika-4 na violent crime detective. At habang inaabot ng lalaki ang isang mainit na inumin ay tinanong nito si Jin-chul at bakit nga ba daw ang lalim ng iniisip nito. Nagpasalamat naman ito sa inumin na inabot ng lalaki. Sumagot naman si Jin-chul at sinabi na wala daw siyang oras para maging malungkot habang nasa oras ng trabaho. At makalipas ang ilang sandali sa loob naman ng police station habang papasok si Jin-chul at ang kanyang kasama ay may napansin ito na may 3 lalaki na tila takot na takot ang mga ito. Kaagad naman tinanong ng kasamang lalaki ni Jin-chul kung ayos lang ba ang mga ito at ano ang nangyari sa kanila. Kaagad naman sumagot ang mga ito habang takot na nagpapaliwanag. At sinabi pa ng mga ito na sumulpot na lamang bigla ang isang halimaw na anino na galing sa ilalim ng lupa. At nagsabi sa amin na kapag hindi namin isinuko ang aming sarili sa loob ng 24 hours sa police station, kaming lahat ay mamamatay sa kamay ng mga halimaw na anino na sumanib sa aming sariling mga anino. Habang tila takot na takot ang mga ito at sinabi na kasalanan nila ang lahat at dapat silang ikulong sa loob ng selda, wika pa ng mga ito na tila hindi sila maintindihan ng mga officers sa loob ng police station. Habang iniisip naman ni Jin-chul kung paano niya ito ire-report sa mga higher-ups at maya-maya pa habang papaalis na si Jin-chul sa opisina upang mag-report ay bigla naman siya tinawag ng isang lalaki at sinabi na magpunta sa loob ng meeting room upang pag-usapan ang mga statement ng 3 lalaki. At habang nasa loob ng meeting room si Jin-chul at ang dalawa nitong kasama nito na tingin ko na nakakataas sa kanya, ay sinabi ng mga ito na ilabas ang 3 lalaki sa loob ng kulungan. Ikinagulat naman ito ni Jin-chul kung bakit papakawalan kaagad ang mga ito. Sinabi naman ng dalawa na huwag kang maingay at baka marinig sa labas ang kanilang mga pinag-uusapan.
Sinabi naman ni Jinchul na bakit papakawalan ang mga bilanggo. Ano ang inyong ibig sabihin, sir? Sumagot naman ang lalaki na hindi ko naman sinabi na papalayain mo sila. Ang sabi ko, ilalabas natin sila sa labas at tignan natin kung ano nga ba ang mangyayari sa kanila sa loob ng 24 hours. Nagsalita naman si Jinchul, sir, huwag kang magpapaniwala sa mga pinagsasabi ng mga iyon dahil ang mga tao na iyon ay lulong sa mataas na klase ng droga at nakakasigurado ako na ang sinasabi nilang mga halimaw ay side effects lamang ng ginagamit nilang gamot. Nagsalita rin ang isa pang lalaki at sinabi nito na ang mga lalaking iyon ay negative sa anumang klase ng gamot ayon sa kanilang National Forensic Service. Nagpaliwanag naman ang lalaki at sinabi, ngunit iyon ba ay may katuturan na ang lahat ng mga taong ito na walang koneksyon sa isa't isa ay nagpasya na aminin ang kanilang mga krimen pagkatapos makita ang parehong bagay? Sinabi sa amin ng mga nakatataas na alamin kung ano ang nangyayari. Matagal na ang nakalipas, ngunit wala pa rin kaming ideya kung bakit ito nangyayari. Wala tayong pagpipilian na kailangan nating gawin ito upang mahanap ang anumang mga pahiwatig na magagawa natin. Kaya hayaan nating lumikha ng mga tamang kondisyon para makapagsimula sila ng mas maraming kalokohan. Nagsalita naman si Jinchul. Pero paano kung may masamang mangyari? Tinawanan lamang si Jinchul ng dalawa at sinabi na Officer Jinchul, hanggang ngayon ba ay nagpapaniwala ka pa rin sa mga multo at halimaw? Hindi kami makapaniwala na sa imahinasyon na meron ka, Jinchul. Wika ng dalawang high officers. Napatawa na lamang si Jinchul habang sinabi ng isang officer na walang mangyayaring ganun. Sinabi pa nito na dalhin na ni Jinchul ang tatlo sa isang tahimik na storage room at tignan kung ano ang mangyayari. Babantayan daw nila ang mga ito kaya wag daw mahalala dahil kasama ni Jinchul ang dalawang malakas at magaling na high officer. Kaya hindi basta makakatakas. Ang mga bilanggo sambit pa ng mga ito kay Jinchul, sinabi pa nito na hihintayin nilang lumitaw ang mga sinasabi nilang halimaw sa loob ng 24 hours. Sinabi pa nito na kung lalabas nga ang mga halimaw sa nasabing oras, di ba ay mas maganda mangyari iyon. Gumawa na nga ng plano ang tatlo para sa binabalak ng lalaking detective. Nagwika pa ito na kung hindi ka komportableng gawin ito, Detective Wu, ay pwede ka naman tumanggi at umalis. Nagsalita naman si Wu Jinchul na hindi siya aalis at sasali ito. Habang dinala na nga ng tatlong detective ang tatlo rin na kriminal sa isang storage room kung saan nagsisisigaw ang isang lalaki kung bakit daw sila dinala rito ng detective at mamamatay daw sila rito. Sumagot naman ang detective na narito sila para mag-imbestiga. Kaya wag silang matakot dahil kasama naman daw siya nito. At nang dalaw pang detective sa lugar ngunit hindi pa rin naging kampante ang lalaki at mamamatay pa rin daw sila sa lugar na ito. Sumagot ulit ang detective na hindi sila mamamatay dahil proprotektahan namin kayo. Tinanong naman ng detective kay Detective Kim na tignan ang oras kung ilang minuto pa ang natitira. Sumagot naman ito na halos 10 minuto pa. At makalipas ang ilang minuto ay nagbago ang timpla ng klima sa lugar at biglang lumamig sa paligid. Napansin naman ito ni Jinchul. Tinignan ulit ni Detective Kim ang oras at ang oras ay tapos na tumahimik naman ang paligid at nagtataka na ano ang nangyayari at bakit walang lumabas na mga halimaw. Tinanong ng detective kung nasa impluwensya ka ba ng droga. Sagutin mo ako ng diretsyo sa aking tanong. Sumagot naman ang lalaki na nakita niya talaga ang mga ito bago ang kaganapan at sinabi na 4 na halimaw ang mga ito. Nakaramdam naman ng kakaiba si Detective Wu Jinchul at sinabi na tumingin sila sa ibaba ng anino at lumabas nga ang mga anino na ikinagulat ng dalawang detective. Tumilapon ang mga ito sa malayo at tumama sa isang pader at habang nawala naman ng malay ang mga ito. Sa kabilang banda gulat at takot naman ang naramdaman ng mga kriminal sa mga aninong halimaw na unti-unting lumalabas sa harap ng mga ito. Maging si Jinchul ay nagulat at hindi na nagawa pang gumalaw sa kinatatayuan nito. At napasabi na lang na ang mga halimaw ay lumabas at 3 ang bilang ng mga ito. Napasigaw naman ang mga lalaki
habang papalapit ang halimaw na langgam at inatake ito gamit ang matatalim nitong mga ngipin at matatalas nitong mga kuko. Unti-unting nagkalasog-lasog ang mga katawan ng tatlong kriminal habang kinakain ng mga halimaw na langgam ang mga katawan ng mga taong kanilang pinaslang. Napaatras naman si Jinchul sa takot habang nakatingin ang mga halimaw sa kanya, at ngumingiti na tila kilala siya ng mga ito, at matapos ang malagim na pangyayari ay tuluyan ng naglaho ang mga halimaw habang si Jinchul ay nakatayo pa rin sa kinatatayuan niya simula, at matapos ang kaganapan iniwan siya ng mga halimaw na tulala, at walang nagawa. Sa kabilang banda pagkatapos ng kaganapan kung saan pinagagalitan ang mga detective sa mga nagawa nilang pagkakamali na nalikha. Habang galit na galit ang kanilang chief, at walang tigil na sermon ang sinapit nila, at sinabi nito na hinayahan nila na mawala ang mga suspect. Na bilang kanilang trabaho ay hindi nila nagawa ng maayos, wika pa nito. Tinanong naman ng chief si Jinchul, Detective Wu, di ba ikaw ang tumawag ng ambulansya? May naalala ka ba sa mga pangyayari na ganap? Sumagot naman si Jinchul at humingi naman ng tawad na wala daw itong maalala sa pangyayari na kahit ang totoo ay alam lahat ni Jinchul ang lahat kaganapan sa loob ng storage room. Napabuntong na lang ang lalaki sa nasambit ni Jinchul. Nagsalita ulit ang lalaki na dahil hindi pa naman ito nakakarating ang balitang ito sa mga higher-ups, ay manatili muna itong lihim ang kasong ito, at wala dapat makaalam, at ang dalawa sa inyo na injured ay sabihin na lang niyo na lang sa inyong report na nakuha niyo yan sa pag-iimbestiga sa paghahanap sa gurugugang maliwanag. Tumugon naman ang tatlo ng yes sir. At sa isang lugar sa loob ng presinto makikita si Jinchul na tila may sinusuri ito. Tinanong naman siya ng kanyang kasama kung tinutuloy ba nito ang imbestigasyon tungkol sa mga lalaking isinuko ang mga sarili, di ba sinabihan ka na si Chief tungkol dyan? Sumagot naman si Jinchul na alam daw niya ang tungkol doon, at may naiis lang daw siyang alamin at linawin. Napansin naman ng lalaki ang unti-unting pagbaba ng krimen sa lugar na nakalagay sa kanilang mga jurisdiction, na siyang labis na pinagtataka ni Jinchul. Sinabi rin ng lalaking kasama nito na nagsimulang bumaba ang kaso ng mga krimen nung bago pa ang katapusan ng February at pagpasok ng March, habang napapaisip naman si Wu Jinchul at bakit ganun na lang ang pagkawala ng mga kriminal sa lugar. At sa kabilang banda makikita natin ang isang paaralan kung saan pumapasok na ang mga estudyante. Makikita natin na may isang kilalang karakter sa kwento ang naglalakad papasok sa paaralan. Sino kaya ang batang ito? Alamin sa susunod na kabanata mga Lodi Cakes. Dahil hanggang dito muna ang katapusan ng Chapter 1 ng Season 2 ng Solo Leveling. Kung nagustuhan mo naman ang video na ito ay maaring mag-like at magbigay ng iyong komento sa ibaba ng ating video, at hinihiling ko rin sana na mag-subscribe ka sa ating channel para ma-notify kita kapag may mga bago na tayong upload. Maraming salamat po mga Lodi Cakes.